Ang sabi nila, pag nakita mo ang iyong kambaldiwa o kahit kambaldiwa ng ibang tao, dapat mag-ingat ka dahil isa daw tong masamang pangitain o minsan pa nga, isa tong pahiwatig ng kamatayan. Minsan, sasabihin pa nga ng iba na baka namamalikmata ka lang kasi hindi naman daw totoo yung mga ganito. Sino nga naman ba ang makakapagsabi? Pwera na lang siguro kung nakita mo mismo na meron kang kambaldiwa o doppelganger. May kakilala ako sa isang probinsya sa norte na nagkwento tungkol dun sa nangyari sa bahay nila. Dati nga pala silang taga dito sa Metro Manila at sanay na sanay sila sa maingay at magulong environment. At dahil nasa probinsya na sila, tahimik at matiwasay ang pamumuhay nila doon. Bagong bahay, bagong mga tao, at bago ding mga pagsubok. Wala naman daw siyang nararamdaman na mali sa bahay nila dati dahil bago lang ito at pinabless na rin naman nila sa pare. Isang araw, dinalaw siya ng nanay niya na taga dito sa Manila. Nasorpresa siya kasi hindi niya naman inaasahan na dadalawin siya ng nanay niya. Dahil tinanghali na ng dating yung nanay niya, nagyaya ito na magluto ng hapunan mamaya. Umuo naman kaagad siya kasi ngayon lang ulit sila nagkita ng nanay niya. Pagka-uwi nila galing palengke, hinanda na nila lahat sa kusina ang mga kailangan para sa hapunan. At habang nilalatag nila lahat ng pinamalengke nila kanina, nagpaalam yung nanay niya na kung pwede ba siya mag-CR muna. Malapit lang yung banyo nila sa may kusina. At habang nasa CR yung nanay niya, naisip ng kakilala ko na i-check yung cellphone niya sa may salas. Malapit lang din sa kusina yung salas kung saan namamagitan yung hagdan. Nung dumaan siya sa may tapat ng hagdanan, pabalik sa kusina, nagtaka daw siya. Kasi nakita niya yung nanay niya na umaakyat na sa second floor at papunta na rin sa may kwarto. Hindi naman nabahala yung kakilala ko kasi naisip niya na baka may kukunin lang yung nanay niya. Pagliko niya papuntang kusina, nakita niyang palabas ng banyo yung nanay niya. Kaya naman, tumingin ulit siya sa may hagdanan at chinek kung sino ba yung nakita niyang umaakyat kanina. Bigla siyang tinawag ng nanay niya at nagsabi na magluluto na daw sila. Bigla na lang siyang kinilabutan at binalot ng takot kaya napatanong na lang siya sa nanay niya kung nag-CR ba talaga siya. Sinagot naman siya ng nanay niya. Sinabi na dun lang naman siya nagpunta at nakita niya namang kalalabas niya lang ng banyo. Sa mga oras na yon, naguguluhan yung kakilala ko kung totoo nga ba talaga yung napansin niya. Sinabi niya sa nanay niya yung nakita at nagtaka din yung nanay niya. Kaya para matahimik sila, umakyat silang dalawa sa kwarto para tignan kung meron nga ba talagang ibang taong umakyat dun. Imbis na maging payapa, lalong natakot yung mag-ina kasi bukas yung kwarto pero wala namang bakas ng kahit na sino dun. Sinabi niya na kasing katawan ng nanay niya at parehas na parehas daw na suot yung nakita niyang umakyat dun. At dahil sa pangyayaring yun, naisip niyang magpa-blessing ulit ng bahay para makasigurado na hindi na ulit mangyayari yon. Lumipas ang ilang buwan pagkatapos mabasbasan ng bahay nila, pero tuloy-tuloy pa rin nangyari ang panghihimasok ng kambaldiwa. Minsan yung asawa niya, minsan naman yung mga anak niya, o di naman kaya yung mga taong bumibisita sa kanila o yung mga kapatid niyang nagpupunta sa bahay nila. Kaya naman sinabi nung kakilala ko sa akin na mas pipiliin niya pa yung ingay sa Maynila kesa yung ingay na ginagawa ng kambaldiwa sa loob ng bahay nila. Ang susunod na kwento ay tungkol naman sa experience ko sa sarili naming bahay. Noong 2013, may isang araw na hinahanap ko si tita para iyayain na kumain ng tanghalian. Narinig ko si tita at sinabi niya na tatapusin niya lang daw ang pagwawalis niya sa may silong sa likod ng bahay.
Kaya naman bumalik ako sa kusina para makapaghain na. Ready na rin ang pamilya para magtanghalian, kaya tinawag ko ulit si tita sa likod ng bahay para naman sabay-sabay na kami makakain. Nung nandun na ako sa likod bahay, nakita ko si tita na may hawak na daspan na tuwalis. Sinabihan ko siya na kakain na pero dire-diretso siyang naglakad at nilagpasan ako. Hindi ko maintindihan pero nakayuko siya at hindi niya ako pinansin. Ilang segundo lang ang lumipas, biglang may tumawag sa pangalan ko. Kaya naman, bigla akong napalingon. Nagulat ako na may halong takot kasi nakita ko si tita na palabas ng silong at hawak yung daspan at tuwalis. Parang naulit yung nangyari pero sigurado naman ako na siya yung unang nakita ko. Dahil doon, napaisip ako kung paano nangyaring may dalawang parehas na tao sa iisang lugar. Tinanong ko rin si tita kung nakita niya ba yung nakita ko. Kwento ko sa kanya kung paano yun nangyari. Pero nung marinig niya yung kwento ko, sinabihan niya ako na baka guni-guni ko lang daw yun. Pero sobrang linaw pa rin sa memorya ko na siya talaga yung dumaan sa harapan ko. Siguro ako sa nakita ko at alam kong napakalayo nun sa isang guni-guni. Habang kumakain na kami, naikwento ko sa mga kapatid ko kung ano ba talaga yung nangyari kanina. Napaisip din sila. Doon namin napagtanto na baka isang kambaldiwa o doppelganger yung nakita ko kanina. Dahil doon, sinabihan namin si tita na wag munang lumabas o gumawa ng kahit anong mabigat na gawaing bahay. Sabi kasi ng karamihan, may masama daw mangyayari sa taong ginaya ng kambaldiwa kapag nakakita ka ng isa nito. Naikwento naman ng tropa ko sa akin, yung na-experience niya nung nagpunta siya sa mall. Kasama niya yung mga classmate niya nung college nung mga oras na yon. Nagkayayaan daw sila mag-mall kasi maaga naman daw silang pinauwi. Habang naglalakad sila sa isang mall sa Cubao, nakita niya ang isang kamag-anak nila na naglalakad sa kabilang direksyon ng mall. At dahil malapit na kamag-anak nila yon, unti-unti siyang naglakad papalapit sa kanya. Iniwan niya muna saglit yung mga classmate niya para kamustahin yung kamag-anak nila. Habang papalapit na siya sa kamag-anak nila, tinawag niya to sa pangalan pero hindi siya lumingon at para bang wala siyang narinig. Sinabi rin sa akin ng tropa ko na para bang isang patay na manikin yung kamag-anak nila habang naglalakad dito. Napansin niya na biglang lumiko sa ibang store yung kamag-anak nila. Nung hinabol niya ng tingin, bigla na lang daw nawala. Kaya naman, binalikan niya na lang yung mga classmate niya para makapag-ikot ulit sa mall. Nung mag-uuwian na silang magkakaklase, naisip niya na tawagan yung kamag-anak nila. Total nandun na rin naman sila sa iisang mall para naman makapagkita silang dalawa. Ilang saglit lang, sinagot naman kaagad nung kamag-anak nila yung tawag niya. Sinabi niya dun sa kamag-anak nila na nakita niya to kanina sa mall. Kaya sana magkita sila bago siya makauwi ng bahay para man lang makapagkwentuhan silang dalawa. Naguluhan yung kamag-anak nila kasi wala naman daw siya sa Metro Manila. Nandun siya sa probinsya at nagpapahinga na siya galing trabaho. Nung matapos ang tawag, napatingin sa paligid yung tropa ko at medyo kinabahan daw siya. Kasi sigurado daw siya na yung nakita niya sa mall yung kamag-anak nila. Minsan, mapapaisip ka na lang talaga. Kasi paanong nasa magkaibang lugar ang parehong tao? O minsan naman, parehong tao pero nasa iisang lugar lang. Isa bang ilusyon na gawa ng ating mga mata? O baka naman isang mapaglarong nilalang, ang doppelganger?